Muli magandang gabi sa ating lahat. At pag-usapan natin ay isa sa mga importante sa buhay ng tao, ang salitang kapayapaan. Learn to live yourself in peacefulness. Matuto tayong mamuhay ng mayroong kapayapaan. Napakahirap ata nito. Ano po? Napakahirap ata nitong kapayapaang binabanggit na ito. So, kaya may paalala din ang ating Panginoon Diyos na matatagpuan natin sa John chapter 14 verse 27. Ganito po ang sinasabi: kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag mapagabag ang inyong kalooban, huwag kayong matakot. Ito po yung gospel ni Jesus ayon kay Juan. Kaya si Jesus po, binanggit niya rito, hindi po kapayapaang ibinigay ng mundo. So ibig sabihin, napakapalad po natin dahil tayo ay mayroong Diyos na nagbigay pala ng kapayapaan. So kung iisipin po natin at binanggit ng ating Panginoon Kristo na siya ang nagbigay ng kapayapaan, paano na lang po kung hindi dumating ang ating Panginoon Kristo? Sa panahon kaya natin at maging sa ating sarili kaya ay taglay kaya natin o ang kapayapaang ito ay nasa atin o masyado na tayong ibinagsak sa kabila ng mga suliranin at kinakaharap po natin. Alam naman po natin ang mundo natin ay hindi po pabuti ng pabuti. At ito nga po, ang isa sa mga naranasan natin ay yung mga climate change. Isipin niyo po ito. Ito po ay gumugulo sa ating mga isipan. Kaya papaano na lang po natin ito haharapin sa kabila na ito? Paano tayo makakatulog ng mas mabuti at paano natin sasalubungin ang mga ito sa kabila ng buhay natin ay punong-puno ng mga problema. So kapayapaan pa rin ang ibinigay ng ating Panginoon Diyos at hinalintulad po na ni Jesus Christ na hindi ito katulad ng ibinigay ng mundo. So ibig sabihin, si Jesus Christ ay talagang mahal niya po tayo. At alam po niya na tayo haharap sa iba't ibang mga suliranin, hindi lamang sa pansarili, kundi hindi sa kabuuan. Kaya ibinigay na rin po niya ang kapayapaan na ito. Ang tanong ko po sa inyo ay, taglay po ba natin ang ibinigay ng Panginoon Diyos na si Jesucristo, ang kapayapaan na ito? Yan po ang malaking tanong po natin. So may pangako po ang ating Panginoon Diyos sa matagpuan naman po natin sa Pilipos chapter 4 verse 7. Ang sabi po rito, at ang kapayapaan ng Diyos ay hindi kayang unawain ng tao, na siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Ayan po, hindi pala natin mauunawaan din ito dahil ito ay pangako ng Panginoon. Hindi natin kayang unawain ito unless na nakipag-isa tayo kay Jesus Christ. So, huwag tayong judgmental. Sasabihin po natin, paano na lang yung hindi kumilala kay Jesus Christ? Mga kapatid, marami po yung hindi kumilala kay Jesus Christ. Pero bahala na po sila. Ang importante, ang katayuan at ang status natin na tayo ay kumilala sa ating Panginoon Kristo at tataglayin po natin ang kapayapaang ipinagkaloob niya. Ngayon, kung ikaw ay naliwanagan at ikaw ay nagkaroon ng kapayapaan sa kabila na magulong sanlibutan, ibahagi mo po ang gospel ni Jesus Christ. Kaya malaki po ang partisipasyon po natin na kung paano natin natanggap o na-exercise ang kapayapaan na ito ay gano'n na lang din po ang ating pong pagbabahagi sa ating mga kapatid. So kaya meron pong tatlong uri ng kapayapaan dito na binanggit sa Biblia. Ang unang kapayapaan po ay, ang sabi rito, ang kapayapaan sa Biblia ay ang kaloob ng Panginoong Kristo.
ito po ay tiyak at ito po ay nagkaloob ng kakaiba sa ating mga buhay. At ang pangalawa po, ang kapayapaan sa sarili ay bunga ng Banal Espiritu. Kung nakipagtagpo tayo sa Jesus Christ, dahil si Jesus ay iniwan niya ang kanyang Banal Espiritu, ito daw po ay magkakaroon tayo ng bunga ng kapayapaan. Ito po ay mga binanggit na po natin ito dati sa ating upload na fruit of Holy Spirit ay isa po ito sa mga bunga ang kapayapaan. Kaya matetest mo lang po ito kung ikaw dumadanas sa mga pagsubok at kung ikaw ay nabibigatan sa iyong mga suliranin, ay kakaiba po ang ating karanasan at iba ang ating interpretasyon at ibang ang ating gesture. Unlike dun sa mga hindi nakaranas ng kapayapaan mula sa Jesucristo, smooth po nating dadalhin ang lahat ng pagsubok na ito. Smooth po nating dadalhin ang bawat araw sa buhay po natin. Anyway, kung nadidinig po ninyo, panahon po ng sala ngayon dito. Kaya meron po kayo nadidinig ng mga awit. Umpisa pa lang po nila yan ng mga kapatid natin na Muslim. Kaya sila po ay yung magsisimba o mananalangin sila sa panahon na ito. Ang pangatlo po ay kapayapaan sa pagitan ng mga tao at sa tamang katwiran. So, kailangan nagiging payapa din tayo. Pakipag-communicate po natin sa ating mga kapwa. Hindi po pwedeng na hindi natin ibahagi ang kapayapaan na ito upang sila din ay makaranas ng kakaiba at ang kaloob ng ating Panginoong Hesukristo. Mapalad po tayo dahil bilang isang tunay na mananampalataya ay natetest po ang ating mga buhay na ito at ang kapayapaang ipinagkaloob ng ating Panginoon Diyos samantalang tayo ay dumaranas at dumadaan sa mga iba't ibang mga suliranin. So, mayroon ka ng sapat na tulog. Isipin nyo po, sa kabila ng suliranin, ikaw ay binibigyan, pinagkakalooban ng ating Panginoon ng masarap na tulog. Isang sinyalis po ito na ikaw ay payapa, may ganang kumain. Sa kabila ng kahit hindi masarap ang ulam mo, pero yung gana, isipin nyo po, dito sa ibang bansa ay hinahanap po namin yung ganang kumain. Kasi kailangan po namin kumain dahil iba't iba ng aming mga schedule. Nagkakaiba po ang aming schedule, kaya minsan yung aming daily routine ay nababago po ito. Pero salamat sa Diyos dahil yung gana po namin kumain, kahit anong oras dito, pinipilit po namin kumain dahil kailangan po namin. So, salamat sa Panginoon at ipinagkaloob po niya at ipinagkakaloob yung gana mong kumain. Importante po yung sarap. Ibig kong sabihin, yung gana kumain, yung meron kang, yung appetizer mo ay hindi nawawala. So, maliban ng alam po kung merong COVID. So, endemic na po ang COVID dito. Wala na po siya ditong COVID. So, hindi lang yon, sa kabila ng mga salat natin sa material na bagay ay nagiging payapa po tayo samantalang hindi natin afford ang ibang mga bilihin, lalo ng higit po dyan sa Pilipinas. Sobrang mahal po na ng bigas dyan. Anyway, dito rin naman po ay mahal din ang bigas, pero sanay na po kami dito. Kaya lang hindi naman gano'ng nagbabago ang presyo ng mga bilihin dito. Kaya lang sa Pilipinas ay nakapagtataka po. At lalo sa panahon ngayon ay tayo pa naman yung tinagurian na isa sa mga exporter sana. Exporter tayo ng bigas pero tayo pa ngayon na nag-i-import. Nakakalungkot po yan. Kaya panawagan ko rin sa ating mga nanunungkulan na resolbahin po sana ang ating mga magsasaka, kung paano natin suportahan ang ating magsasaka. Ito po ay isa sa nagiging burden ng karamihan. So, ganun pa man, iniiwan ng ating Panginoon Diyos yung kanyang kapayapaan. At sabi nga rito sa panghuli, isang mapayapang puso ang kailangan para magawa ng Diyos. Kailangan po natin yung mapayapa yung puso natin. Number 1 criteria, kailangan payapa ang puso natin para mag-work out ang Diyos sa buhay natin at para magawa niya ang nais po niya sa atin. Kung hindi tayo magiging payapa,
kung hindi magkakaroon ng peace ang ating buhay, mga kapatid, hindi magwo-work out ang Panginoon Diyos. Kailangan mauna po sa atin, i-rest mo ang sarili mo at kausapin mo ang ating Panginoon Diyos. At kailangan nating ang Espiritu ng Diyos ang siyang manahan sa buhay natin. Kailangan natin bigyan ng puwang ang lahat ng bagay nito. So mga kapatid, wag po natin sa panahon ng mga suliranin, wag natin i-entertain, lalong higit sa ating isipan, dahil pupunta ito sa ating puso hanggang sa manirahan sa puso natin. Huwag nating i-entertain ang anumang kabalisahan at hindi magbibigay ito ng tiyak na kapayapaan sa buhay natin. Muli, iniiwan ng ating Panginoon Diyos na hindi makukuha sa sanlibutan ang kapayapaan, sabi ni Jesus Christ sa John. Kaya maliban si Jesucristo, si Jesus lang ang sagot sa lahat ng ating alalahanin sa buhay, at magtatagumpay tayo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal Espiritu Santo. Amen at amen.